Sa gitna ng ating lipunan, ang paaralan ay tinuturing na pangalawang tahanan, isang santuwaryo ng kaalaman at paghubog ng kinabukasan. Ngunit, para sa ilang kabataan, ang karanasan sa loob ng campus ay maaaring maging isang magkahalong emosyon ng pagtuklas at pagsubok. Sila ang mga miyembro ng LGBTQ+ community na ang paglalakbay sa edukasyon ay madalas na nagiging isang hamon. Ang dokumentaryong ito ay sumisid sa personal na naratibo ng isang individual mula sa LGBTQ+ community ng EBSU. Sa pamamagitan ng kanyang tinig, ating masisilayan ang kanyang mga karanasan sa paaralan mula sa pakiramdam ng pagtanggap o hindi pagtanggap, ang epekto nito sa kanyang pag-aaral at pakikilahok, hanggang sa kung paano ang kanyang sexual na oryentasyon at gender identity ay maaring maging isang balakid o kaya naman ay isang natatanging lakas sa kanyang paglalakbay tungo sa kanyang pangarap. Magandang hapon, ako po si Josh Kimbinias Agoy, aka Jocelyn, 21 taong gulang. I am single and my course is BT/BTED FSM 1A. Si Jocelyn ay taga Santa Rita, Samar at kasalukuyang nag-aaral sa Eastern Visayas State University. Bilang parte ng komunidad ng LGBTQ+, naranasan ni Jocelyn ang diskriminasyon sa dating paaralan, lalo na sa kanyang pananamit. Mahirap para sa kanya na mag-express ng kanyang sarili at hindi siya nakakalabas sa kanyang comfort zone dahil sa mga sinasabi ng iba na dapat kung ano ang iyong kasarian ay angkop dapat sa pananamit mo. Gusto lamang ng katulad niya na maging komportable, lalong-lalo na sa paaralan na itinuturing niyang ikalawang tahanan. Sabi pa niya, tayo ay pantay-pantay sa lahat ng aspeto. Nakaramdam ka na ba ng hindi ligtas dahil sa iyong sexual na orientasyon at paano ito nakaapekto sa iyong pakikilahok sa klase o mga aktibidad sa paaralan? Nakaramdam ako ng pagbabastos, katulad na lamang nung way back on our among teacher and hindi rin ako maghangarap, pero nakaramdam ako ng pagbabastos nang tinawag niya akong Mr. Rich Kids. Ang akong pananamit is panbabae. It is really uncomfortable para haamon because we see ourselves as a woman. Kinikilala ni Jocelyn ang kanyang sarili bilang babae, kaya komportable siyang magsuot ng mga damit pang babae. Kaya isa sa mga tanda ng kawalang respeto para sa kanya na tawagin siya kabaliktaran sa kanyang pananamit. Sabi pa niya, bilang isang trans woman, dapat din na tawagin sila bilang babae. Paano nakakaapekto ang iyong gender identity o sexual orientation sa iyong pag-aaral o pagpili ng kurso? Nakaka-apekto ini first and foremost, I've actually take education. So education dapat is bagan naril ang usa nga kuan is dapat formal, di ba? Nakikita niyo usa nga kung as afford ka as a man, dapat presentable it imo kuan, it imo looks. Like kung for ka as a woman, dapat presentable ka liwat. So amay ito nakaka-apekto liwat ta amon na asa part of LGBT community na diri kami nakakagawa sa amon comfort zone na dapat equal liwat ang pagtrato ha amon. Like for example, magtutot ka or magtukuan ka na iba na kuan, iba nga school, dapat hindi mo susulatan talaga or dapat presentable ka mang imo students na tututbuan kay masaringira na diri ka respect. Bilang isang tao, lahat tayo ay may kanya-kanyang lakas na kinakapitan. Sa paaralan, si Jocelyn ang kanyang lakas na kinakapitan ay ang kanyang sexual na oryentasyon.
Ang aking sexual orientation, ito nagbigay sa akin ng lakas, being confident of who I am, and bagan na kuan ko iya, bagan maupay hiya, gumawa sa imo comfort zone. Bagan nakikita mo hiya as a light, as a butterfly effect na bagan nag-radiate sa imo self na maging totoo ka imo sarili. Sa pagiging kakaiba natin, dapat na maging confident tayo katulad ni Jaslyn. Ang pagiging iba sa lahat ay isang natatanging kagandahan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sabi pa niya, bilang trans, dapat hindi matakot ang isang tulad niya na maging bukas sa kung ano siya. Ipakita sa komunidad na hindi ka takot ilabas ang tunay na nararamdaman mo o ang tunay na ikaw. Gaano ka komportable na maging bukas tungkol sa iyong sexual na orientasyon sa paaralan? Para sa akin ay see myself as a trans na dapat being who I am na mapakita ko ang community or society. It is really imperative na makita ang imo gender identity na dili ka nakadut igawas ang imo sexuality. Napaka-importante ng edukasyon, lalong-lalo na kay Jaslyn. Dahil minsan, nagagamit niya ito bilang sandata ng pag-angat sa buhay. Dahil may mga taong minamaliit ang isang tulad niya na parte ng LGBTQ+ community. As a part of LGBT community, since nakukuang kami, na-degrade by people, I want to see na bagan kailangan naman makatapos. Since the society degrade us for being what our gender identity is. So, it is really important na bilang as a part of LGBT community, bagan ma-enlighten mo ang imo mind na dapat makapagtapos ka. Kay diri ka la bayot or diri ka la tomboy, dapat may nakaliwat ni kalidad imo edukasyon. Ano sa tingin mo ang mga hamon na kinakaharap ng LGBTQ sa larangan ng pag-aaral? Maraming naman ang kinakaharap ng LGBTQIA+ sa pag-aaral. Una na rito ay ang pakikipagsapalaran lalo na sa suotin, pakikipagsapalaran lalo na sa equality, and sa mga pagdidiskriminasyon ng mga tao. But kung iisipin mo na it is circumstances or struggles in life lang, you will be overcome it, because as a part of LGBT community, we should be able to uplift ourselves na kung aadap kamuta nga nasugad, dapat maaram ka mag-enlighten ng imo man, na dili sugad it ng kukuan na imo bagan tikadto ka victorious na imo gintatahak. Sa lipunan, hindi lamang sa sistema ng pamamalakad, kinakailangan ng pagbabago. Kinakailangan din natin makita ang pagbabago sa sistema ng pagkakapantay-pantay. Gusto ni Jaslyn na sabihin sa lahat at ipakita ang kanilang natatanging identidad upang magkaroon ng kamalayan at maging bukas ang lahat sa kanilang natatanging komunidad at itrato sila na pantay sa lahat. Mabibigay kong payo o mensahe sa mga LGBT community na lumabas sa kanilang comfort zone. Mahirap man, pero ganyan talaga. In life, we find ourselves in a crossroad of choices. So, dapat na ayon ka kung gustuhin mo na maabot ang iyong mga pangarap. You will be being confident of who you are, because din man malaing kung gumawa sa imo shoe na sugad kung bayad ka or lesbian or anything na part of LGBT community.
Be confident. Be who you are. Because being who you are is power. Ang pagiging totoo sa sarili ay isang lakas sa lahat ng pagsubok.